Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagtataksil at karma? Sabi nila, ang pangako ng kasal ay mananatili sa hirap at ginhawa. Ngunit, paano kung sa sandaling ang buhay mo ay nasa bingit ng kamatayan, ang taong pinangakuan mong makasama habang buhay ay abala sa pag-aaruga sa iba? Ito ang kwent ni Sinagtala. Pakinggan natin. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salaming bintana ng kasa takip silim ay tila maliliit na punyal na tumatarak sa balat ni Sinag. Malamig. Napakalamig ng hangin sa Tagaytay. Ngunit ang buo niyang katawan ay nag-aapoy sa lagnat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaabot ang telepono sa ibabaw ng bedside table. Bawat paggalaw ay parang isang mabigat na parusa. Ang kanyang paghinga ay mababaw at putol-putol. Sa screen ng telepono, muling lumitaw ang pangalan, Habagat. Ito na ang panglabinlimang tawag niya. Pinindot niya ang dial at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Rinig na rinig niya ang bawat pagring, bawat pag-asang may sasagot sa kabilang linya. Ngunit tulad ng mga naunang tawag, wala. Tanging ang walang katapusang tunog ng paghihintay ang kanyang naririnig, kasabay ng ugong ng kulog sa labas. Habi, pakiusap, sagutin mo. Halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi na marinig. Isang matalas na kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib na sinundan ng isang matinding ubo. Napahawak siya sa kanyang lalamunan, pakiramdam niya'y nauubusan na siya ng hangin. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ang asawa niya. Saan ka, Habagat? Bakit wala ka sa tabi ko? Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, napatingin siya sa kanilang wedding picture na nakapatong sa isang maliit na mesa. Isang malakas na ihip ng hangin mula sa bahagyang nakabukas na bintana ang nagpatumba dito. At ang larawan nila ni Habagat ay sumubsob, tila itinatago ang kanilang mga nakangiting mukha. Isang masamang pangitain. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga binti ay tila gulay na walang lakas. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa malamig na sahig na gawa sa nara. Ang impact ng pagbagsak ay nagpadilim sa kanyang paningin. Ang huli niyang nakita ay ang kadiliman ng silid. Ang huli niyang naramdaman ay ang pag-agos ng malamig na pawis sa kanyang noo. At ang huli niyang naisip ay ang pangalan ng lalaking dapat sanay kasama niya, Habagat. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ilang sandali pa, isang malakas na kalabog ang yumanig sa katahimikan ng silid. Bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Isang anino ang tumambad sa may pintuan. Ngunit kaninong anino? Ang malamig na hangin sa loob ng Ninoy Aquino International Airport ay hindi sapat para palamigin ang inis na nararamdaman ni Habagat. Kanina pa siya naghihintay, at ang bawat anunsyo sa PA system ay parang ingay na lalong nagpapabigat sa kanyang ulo. Sa wakas, natanaw niya ang isang pamilyar na figura, si Marahuyo. Ngunit hindi ito ang Mara na kilala niya. Magulo ang buhok nito, namumugto ang mga mata, at nanginginig ang mga balikat habang hila-hila ang kanyang maliit na maleta. Nang makita siya nito, tumakbo ito at agad na yumakap sa kanya ng mahigpit. Habi, salamat at dumating ka. Sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Shh! Tahan na, Mara. Ligtas ka na. Sagot ni Habagat, hinahaplos ang likod nito. Pakiramdam niya ay isa siyang bayani, isang tagapagligtas. Ito ang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman sa piling ni Sinag. Habang akay-akay niya si Mara palabas ng airport, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang nasa screen. Sinag, 15 missed calls. Kumunot ang noo ni Habagat. 15 tawag? Isang bahagyang kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib, ngunit agad din itong napalitan ng inis. O ana naman to, bulong niya sa sarili. Siguro nilalagnat lang ng kaunti. Palagi namang ganyan, pinalalaki ang lahat. Naramdaman ni Mara ang pagtigil niya. Tumingala ito, ang mga mata ay puno ng luha.
Siya ba yan, Habi? Tanong nito na may halong takot. Umuwi ka na. Baka kailangan ka niya. Okay lang ako. Ang kunwaring pagiging maunawain ni Mara ang lalong nagtulak kay Habagat na manatili. Hindi, mariin niyang sabi. Ipinakita niya kay Mara kung paano niya isinailalim sa silent mode ang telepono. Isang maliit na kilos, ngunit para sa kanya iyon ay isang deklarasyon. Mas kailangan mo ako ngayon. Huwag mo muna akong iwan ngayong gabi, Habi. Pakiusap. Pakiusap ni Mara. Ang boses ay nanginginig. Natatakot akong mag-isa sa kondo. Ang mga salitang iyon ang nagselyo sa desisyon ni Habagat. Hindi siya uuwi sa casa takip silim. Hindi ngayong gabi. Hahatid kita sa kondo mo, sabi niya. Hindi kita iiwan hanggat hindi ka panatag. Nakahinga ng maluwag si Mara at lalong humigpit ang yakap. Kinabukasan, nagising si Habagat sa sofa ng kondo ni Mara. Masakit ang kanyang likod. Nakatulog pala siya. Tumingin siya sa paligid at nakita si Mara na mahimbing pa rin sa kwarto. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas. Sa biyahe pauwi sa Tagaytay, inihahanda na niya ang kanyang sasabihin kay Sinag. Emergency, kailangan ako ni Mara. Alam mo namang parang kapatid ko na yon. Ngunit nang malapit na siya sa kanilang bahay, isang kakaibang tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang malaking gate ng Casa Takip Silim ay nakabukas ng maluwang. Pinark niya ang sasakyan at nagmamadaling pumasok. Ang buong bahay ay balot sa isang nakabibinging katahimikan. Walang sinag na sumalubong sa kanya. Sinag? Nandito na ako. Sigaw niya. Walang sumasagot. Naglakad siya papasok sa sala at doon, natigilan siya. Hindi si Sinag ang naabutan niya, kundi tatlong lalaking nakaitim na suit. Ang isa ay may hawak na listahan, at ang dalawa pa ay abala sa paglalagay ng mga sticker sa kanilang mga mamahaling muebles. Isang sticker na may nakasulat na, Pribadong ari-arian, bawal pumasok. Isang lalaki ang lumingon sa kanya, ang muka ay walang emosyon. Mawalang galang na po, sabi ng lalaki sa formal na tono. Kayo po ba si Ginoong Habagat Arellano? Mawalang galang na po, ulit ng lalaking abogado, ang boses ay kasing lamig ng sahig na marmol. Kayo po ba si Ginoong Habagat Arellano? Bago pa man makasagot si Habagat, isang boses na puno ng autoridad ang pumuno sa buong kabahayan. Oo, siya nga. Mula sa pasilyo, dahan-dahan ngunit may bigat sa bawat hakbang, lumabas si Doña Batala Monteclaro. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bahid ng anumang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng yelo na kayang tumusok sa kaluluwa ni Numan. Ma, anong nangyayari dito? Bakit may mga abogado? Nasaan si Sinag? Sunod-sunod na tanong ni Habagat. Ang pagkalito ay gumuguhit sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Doña Batala. Sa halip, lumapit ito sa kanya at may ibinatong isang folder sa kanyang dibdib. Kumalat ang mga papel sa sahig, mga medical records, resulta ng laboratorio at mga reseta ng doktor. Huwag mo akong tawaging ma, sabi ni Doña Batala. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Hindi mo na pag-aari ang karapatang iyan. Pinulot ni Habagat ang isang papel. Nakasulat doon sa malalaking letra. Diagnosis: acute pneumonia with sepsis complications. Nanlamig ang buong katawan niya. Ano to? Kumusta na siya? Saang ospital siya dinala? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Batala. Nagtatanong ka ngayon kung kumusta na siya? Habagat, muntik nang mamatay ang anak ko kagabi. 15 beses siyang tumawag sa'yo para humingi ng tulong. Pero nasaan ka? Abala ka sa pagiging tagapagligtas ng iba. Hindi ko alam. Emergency yon. Pagtatanggol ni Habagat sa sarili. Akala ko simpleng lagnat lang. Simpleng lagnat? Git ng matanda. Bahagyang tumaas ang boses. Ang simpleng lagnat na iyon ay halos kumitil sa buhay niya.
Kung hindi ako dumating, baka isa na siyang malamig na bangkay ng maabutan mo. Asawa niya ako. Karapatan kong malaman kung nasaan siya. Sigaw ni Habagat. Ang pagkalito ay napalitan na ng galit. Wala ka ng karapatan, mahinahong sagot ni Doña Batala. At ang kahinahunan na iyon ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang lalaking pinili ang isang babaeng umiiyak sa airport kaysa sa asawang nag-aagaw buhay ay hindi na matatawag na asawa. Itinuro niya ang mga sticker sa mga muebles at tungkol sa bahay na ito, naibenta na. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Habagat. Ano? Hindi pwede. Bahay namin to. Hindi. Pagtatama ni Doña Batala. Bahay ito ng anak ko. Pamana sa kanya. At bago pa man kayo ikasal, may pinirmahan siyang special power of attorney na nagbibigay sa akin ng karapatang pangasiwaan ang mga ari-arian niya sa oras ng emergency na tulad nito. Sumenya si Doña Bathala sa dalawang security guard na kanina pa pala nakatayo sa may pintuan. Lumapit ang mga ito kay Habagat. Pakiusap, kailangan kong makita si Sinag. Pagmamakaawa ni Habagat, nawala na ang lahat ng kanyang pagkaarogante. Tinitigan siya ni Doña Batala, mata sa mata. Walang awa, walang galit, tanging isang malamig na paghatol. Pinili mo siya, hindi ba? Tanong ng matanda. Mabuti, dahil simula ngayon, siya na lang ang mayroon ka. Hinawakan ng mga gwardya ang magkabilang braso ni Habagat at kinaladkad siya palabas. Hindi siya nanlaban. Wala na siyang lakas. Huwag ka nang babalik dito. Iyon ang huling mga salitang narinig niya mula kay Doña Bathala bago marahas na isinara ang malaking pinto ng Casa Takip Silim sa kanyang harapan. Sa unang linggo, ang maliit na kondo ni Mara ay naging paraiso para kay Habagat. Ito ang kanyang naging kanlungan mula sa mapanghusgang mundo, mula sa alaala ng malamig na pagtataboy ni Doña Batala. Dito siya ang hari. Dito siya ay pinapahalagahan. Ipinagluluto siya ni Mara ng mga simpleng pagkain. Hinahaplos nito ang kanyang buhok habang nakikinig sa kanyang mga hinaing laban sa pamilya Monteclaro. At sa gabi, sa higpit ng yakap nito, nararamdaman niyang tama ang kanyang naging desisyon. Hindi nila nakikita ang tunay mong halaga, Habi, madalas sabihin ni Mara. Ang mga mata ay kumikinang sa pagsamba. Pero ako, kitang-kita ko, ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig, balsamo sa kanyang nasugatang ego. Ngunit ang paraiso ay may katumbas na presyo. Nagsimula ito sa isang simpleng hiling. Habi, samahan mo naman ako mag-shopping, sabi ni Mara isang hapon. Kailangan ko lang ng pampatanggal ng stress. Alam mo na, para sa emotional healing ko. Pumayag si Habagat. Ano ba naman ang isang bagong damit o sapatos? Ngunit ang isang damit ay naging 5. Ang isang sapatos ay naging 3 pares. Ang isang bagong bag ay sinundan pa ng mga mamahaling pabango. Para sa'yo naman to, Habi. Para lagi akong maganda sa paningin mo, katwiran ni Mara, sabay halik sa kanyang pisngi. Hindi makatanggi si Habagat. Paano siya tatanggi sa babaeng sumalo sa kanya noong itinakwil siya ng lahat? Ngunit sa bawat pag-swipe ng kanyang credit card, nararamdaman niya ang unti-unting pagkabutas ng kanyang bulsa. Ang sahod niya bilang isang propesor ay hindi sapat para tustusan ang kanilang bagong pamumuhay. Nawala na ang mana na inaasahan niya mula sa pamilya Monteclaro. Nawala na ang access niya sa yaman ng kanyang asawa. Ang natira na lang ay ang kanyang pangalan at ang kakarampot na ipon sa bangko. Isang gabi, habang tinitingnan niya ang kanyang lumulobong credit card bill online, naramdaman niya ang isang kamay na humaplos sa kanyang balikat. Problemado ka ba, mahal? Malambing na tanong ni Mara. Hindi na niya naitago. Medyo gipit tayo ngayon, Mara. Umupo ito sa kanyang kandungan at niyakap siya. Paano kung sabihin ko sa'yo na may solusyon ako? Bulong nito. Isang paraan para hindi lang tayo makabawi, kundi para mas higitan pa natin sila. Anong ibig mong sabihin? Ang pangalan mo, Habi? Sabi ni Mara. Respetado ka? Propesor Habagat Arellano. May tiwala sa'yo ang mga tao, lalo na ang mga bangko.
Inilatag ni Mara ang kanyang plano. Isang investment daw sa cryptocurrency at digital assets. Isang bagong proyekto na nangangako ng mabilis at malaking kita. Ang kailangan lang nila ay puhunan. Matalino ka, Habi. Alam kong maintindihan mo to, sabi ni Mara, habang ipinapakita ang mga pekeng chart at graphs sa kanyang tablet. Kumuha ka lang ng business loan. Gamitin mo ang pangalan mo. Ako na ang bahala sa lahat. Sa loob ng 6 na buwan, triple ang babalik sa atin. Nag-alinlangan si Habagat. Masyadong maganda para maging totoo. Ngunit tinitigan siya ni Mara. Ang mga mata ay puno ng pangako. Isipin mo, Habi, tayong dalawa. Hindi na natin kailangan ang kahit sino. Tayo ang bubuo ng sarili nating imperyo. Ang ideya ng paghihiganti kay Doña Batala, ang ideya na patunayang mas magiging matagumpay siya nang wala sila, ay masyadong matamis para tanggihan. Kinabukasan, sa harap ng isang bank manager, nanginginig ang kamay ni Habagat habang hawak ang ballpen. Sa kanyang harapan ay ang loan agreement. Isang halagang kaya siyang ibaon sa utang habang buhay kung magkamali. Tumingin siya sa labas kung saan naghihintay si Mara, kumakaway at nakangiti. Ang nangiting iyon ang nagpabura sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Huminga siya ng malalim at buong diin na inilagda ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Malayo sa malamig at mapanlinlang na yakap ng Tagaytay, sa puso ng makasaysayang lungsod ng vegan, isang bagong sinag ang isinilang. Ang amoy ng lumang kahoy at vegan longganisa ang una niyang nalalanghap tuwing umaga. Hindi na ang amoy ng gamot at kalungkutan ang sinag ng araw na tumatagos sa mga bintanang kapis ng kanyang tinutuluyang bahay na bato ang gumigising sa kanya, hindi na ang mga bangungot. Dito, hindi siya si Ginang Arellano, ang asawang martir. Dito siya ay si Arkitekta Sinagtala Monteclaro, ang nangunguna sa isang malaking proyekto ng pagpapanumbalik sa isa sa mga pinakalumang bahay sa Calle Crisologo. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng construction site. Suot ang isang hard hat at may hawak na blueprint. Ang kanyang dating mahabang buhok na hinahaplos ni Habagat ay napalitan na ng isang maikling gupit na lalong nagbigay diin sa kanyang matatag na panga at matatalas na mga mata. Manglito, pakicheck po ulit ang pagkakalagay ng mga ventanila. Siguraduhin nating sumusunod tayo sa orihinal na disenyo. Utos niya sa kanyang foreman. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Opo, arkitekta. Magalang na sagot ng matandang karpintero. Ang kanyang dedikasyon at galing ay mabilis na umani ng respeto mula sa lahat ng manggagawa. Nakita nila ang isang babaeng hindi lang naguutos, kundi isang babaeng alam na alam ang bawat sulok ng kanyang sining. Dito, sa pagbuo muli ng isang nasirang istruktura, unti-unti niya ring binubuo ang kanyang sarili. Isang hapon, habang nagkakape siya sa isang pansamantalang opisina, lumapit ang kanyang batang assistant. Ma'am Sinag, may nabasa lang po ako online. Mukhang may problema po yung university na pinagtuturuan ni Sir Habagat. Sabi nito nang may pag-aalinlangan. Ipinakita nito ang screen ng telepono. Isang article mula sa isang business news site. Ang headline, Respetadong propesor, sangkot sa malaking pagkakautang, pamunuan ng universidad, nag-iimbestiga. Kinuha ni Sinag ang telepono. Binasa niya ang buong artikulo. Walang emosyon sa kanyang mukha, walang galit, walang awa. Tanging isang tahimik na pagtanggap sa isang balitang matagal na niyang inaasahan. Isinara niya ang article. Balik na tayo sa trabaho. Marami pa tayong kailangang tapusin, sabi niya sa kanyang assistant, sabay abot ng telepono pabalik. Para sa kanya, isa na lang iyong balita tungkol sa isang estranghero. Kinagabihan, habang papalubog na ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga lumang bato ng vegan, isang lalaki ang lumapit sa kanya habang sinusuri niya ang fasad ng gusali. Mataas ito, matipuno ang pangangatawan, at may ngiting nagbibigay ng kapayapaan. Arkitekta Monteclaro? Tanong nito. Lumingon si Sinag. Ako nga po. Magandang hapon, ako si Kawayan de Gia. Pagpapakilala ng lalaki, inilahad ang kamay.
Ako ang kumakatawan sa mga investor na sumusuporta sa proyektong ito. Nagulat si Sinag ngunit tinanggap niya ang kamay nito. Mr. De Guya, isang karangalan. Matagal ko nang sinusubaybayan ang pag-usad ng trabaho ninyo, sabi ni Kawayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang nakatingin sa gusali at pagkatapos ay bumalik sa kanya. Ang atensyon mo sa detalye, kahanga-hanga. Muling binubuhay ng mga kamay mo ang kasaysayan. Isang papuri na tumagos sa puso ni Sinag. Hindi ito papuri sa kanyang ganda, kundi sa kanyang galing. Salamat. Simpleng sagot niya. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa katunayan, pagpapatuloy ni Kawayan, may isa pa kaming mas malaking proyekto sa Iloilo at pagkatapos makita ang ginagawa mo dito, wala na akong ibang naiisip na mas karapat-dapat mamuno doon kundi ikaw. Pwede ba kitang imbitahan para sa isang hapunan bukas para mapag-usapan natin? Ang mga buwan ay lumipas na parang isang masamang panaginip. Ang investment na ipinangako ni Mara ay hindi kailanman nagbunga. Ang tanging lumago ay ang interes ng kanilang utang. Ang bigat ng problema ay nagsimulang gumuho sa mundo ni Habagat at ang unang haligi na bumagsak ay ang kanyang propesyon. Nasa kalagitnaan siya ng isang lecture tungkol sa panitikan nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang classroom. Pumasok ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng barong na hindi bagay sa kanilang magaspang na itsura. "Excuse me po," sabi ng isa. Ang boses ay malakas at walang galang. "Hinahanap po namin si Propesor Habagat Arellano." Natigilan ang buong klase. Lahat ng mata ay napunta kay Habagat. "Ako nga," sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. "Nasa gitna ako ng klase. Pwede bang wala kaming pakialam sa klase mo," putol ng lalaki. "Ang pakialam namin ay yung 5 milyong utang mo. Magbayad-bayad ka naman, Propesor." Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa kanyang mga estudyante. Namula ang mukha ni Habagat sa kahihiyan. Ang kanyang dignidad, na pinag-ingatan niya sa loob ng maraming taon, ay dinurog sa harap mismo ng mga taong humahanga sa kanya. Hindi na niya natapos ang klase. Ipinatawag siya sa opisina ng dean at binigyan ng isang indefinite leave of absence. Suspendido. Umuwi si Habagat sa kondo na parang basang sisiw. Ang galit at kahihiyan ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makausap si Mara. Kailangan nilang maghanap ng solusyon. Ngunit pagdating niya, wala si Mara. Madilim at tahimik ang kondo. Nag-umpisa na itong maging isang nakasanayan. Laging wala si Mara. Laging may importanteng meeting daw ito kasama ang mga investors. Madalas na itong umuuwi ng 10 oras ng gabi, amoy alak at mamahaling pabango na hindi naman siya ang bumili. Nang gabing iyon, hating gabi na nang dumating si Mara. Pumasok ito ng dahan-dahan, akala siguro ay tulog na si Habagat. Ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Narinig niya itong pumasok sa banyo at may kausap sa telepono. Ang boses nito ay malambing at malandi. Isang tono na hindi nito ginagamit sa kanya. "Opo, darling. Oo, nakuha ko na. Salamat sa tulong mo, ha? Miss na kita." Narinig niyang bulong ni Mara. Parang may pumunit sa puso ni Habagat. Sino ang kausap niya? Paglabas ni Mara sa banyo, nagulat ito nang makita si Habagat na nakatayo sa dilim. Ang mga mata ay nag-aapoy. "So, sino ang kausap mo?" tanong ni Habagat. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Ah, wala. Kamag-anak ko lang sa probinsya." Mabilis na sagot ni Mara, ngunit ang pamumutla ng kanyang mukha ay nagsasabi ng ibang kwento. "Huwag mo akong gawing tanga, Mara," sigaw ni Habagat. "Kanina pa kita hinihintay. Saan ka na naman galing? Ano ka ba? Naghahanap ako ng paraan para sa ating dalawa." Hindi na nakapagtimpi si Habagat. Sa isang mabilis na kilos, inagaw niya ang telepono mula sa kamay ni Mara. "Ano ba? Ibalik mo sa akin yan." Pero huli na ang lahat. Bukas pa ang screen ng telepono
At kitang-kita niya ang huling mensahe sa conversation thread. Hindi ito mula sa isang kamag-anak. Ito ay mula sa isang contact na may pangalang Darling. Ang mensahe, "Darling, kamusta? Nakuha mo na ba yung 5 milyong piso sa gurang na propesor? Malapit na tayong makabawi. Konting tiis na lang." Gurang na propesor. Ang dalawang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Habagat na parang nagbabagang bakal. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi nabasag at nanatiling nakatitig sa kanya ang mensahe ng kataksilan. "Sa sino yon?" tanong ni Habagat. Ang boses ay basag. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Mara. Ang maamong tupa ay naging isang ahas. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at mapanuri. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sino pa ba?" Sagot niya, ang boses ay puno ng pang-uuyam. "Ang totoong mahal ko." Pero, ang mga problema mo? Ang sabi mo kailangan mo ng tulong? Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Mara. Isang tawang walang kagalakan, tanging purong panunuya. "Problema? Oo, may problema ako. Malaki ang utang ng asawa ko sa Macau. At ikaw, Habi, ikaw ang naging solusyon." Parang sinaksak si Habagat. "Aasawa?" "Oo, asawa," sabi ni Mara, habang naglalakad papunta sa aparador at inilalabas ang isang nakahanda ng maleta. "Akala mo ba talaga mahal kita? Habi, ginamit lang kita. Ang iyong pangalan, ang iyong pagiging desperado na maging isang bayani. Ikaw ang perpektong biktima." Binuksan niya ang maleta. Nandoon na ang lahat ng mamahaling damit at alahas na binili ni Habagat para sa kanya. Ang lahat ng ito, ang utang, peke ang lahat? Halos pabulong na tanong ni Habagat, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Ang utang ay totoo," pagtatama ni Mara, habang isinasara ang maleta. "Ang utang mo, hindi sa akin." Lumapit siya sa mesa at inilapag doon ang isang folder, ang loan documents na may pirma ni Habagat, ang mga credit card bills. "Salamat sa lahat, Profesor," sabi niya. Ang bawat salita ay lasong dahan-dahang pumapatay sa kanya. "Salamat sa pagiging tanga. Huwag kang mag-alala. Malayo ang mararating ng pera mo. Makakapagsimula na ulit kami ng asawa ko nang dahil sa'yo." Naglakad si Mara papunta sa pinto. Hila-hila ang maleta. Walang pag-aalinlangan. Walang pagsisisi. "Mara, pakiusap." Iyon na lang ang salitang lumabas sa bibig ni Habagat. Isang huling desperadong pakiusap. Huminto si Mara sa may pintuan at lumingon sa kanya sa huling pagkakataon. "Paalam, Habi, at good luck sa pagbabayad." At pagkatapos ay isinara niya ang pinto, kasabay ng pagsasara ng lahat ng pag-asa para kay Habagat. Ang katahimikan sa kondo ay nakabibingi. Ang dating paraiso ay isa na ngayong selda ng utang at kahihiyan. Tumingin si Habagat sa paligid, sa mga bakas ni Mara, sa mga papel ng utang, sa salamin kung saan nakikita niya ang kanyang sariling kaawa-awang refleksyon, na wala ang kanyang lakas. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig, sa parehong paraan kung paano bumagsak si Sinag sa silid ng kasatakip silim. Ngunit walang ulan sa labas, walang pinto na bumukas para saklolohan siya. Nag-iisa siya sa gitna ng mga guho ng kanyang sariling katangahan. Ang hangin sa Iloilo ay puno ng musika at tagumpay. Ang matamis na tunog ng isang string quartet ay humahalimuyak sa malawak na hardin ng bagong buong hacienda Banaag, kasabay ng mahinang kalansingan ng mga kopita ng champagne at masayang usapan ng mga panauhin. Ito ang gabi ng inaugurasyon, at ang lahat ng pinakamayayamang pangalan sa Western Visayas ay naroroon. Mga politiko, mga negosyante, mga alagad ng sining, lahat sila ay nagtipon upang saksihan ang muling pagsilang ng isang makasaysayang hiyas. At sa gitna ng lahat ng ito, nagniningning ang isang bituin, si Arkitekta Sinag Tala Monteclaro.
Hindi na siya ang babaeng may sakit at kupas ang mga mata. Ang sinag na nakatayo ngayon sa harap ng kanyang mga panauhin ay isang reyna. Nakasuot siya ng isang emerald green evening gown na lalong nagbigay buhay sa kanyang balat at kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng hardin. Ang kanyang ngiti ay kalmado. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Inabot sa kanya ang mikropono para sa kanyang talumpati. Tumahimik ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng isang natapos na proyekto. Ito ay pagdiriwang ng paniniwala na kahit ang pinakamatanda at pinakagupong istruktura ay maaaring muling tumayo, mas matatag at mas maganda kaysa dati. Tumingin siya sa paligid, sa mga lumang pader na muling pinatibay, sa mga bagong pinturang nagbigay kulay. Hindi lang po pader at bubong ang muli nating itinayo. Itinayo nating muli ang isang pangarap na ang nakaraan ay hindi dapat kinakalimutan, bagkus ay dapat pangalagaan upang maging pundasyon ng isang maningning na kinabukasan. Sa isang sulok, tahimik na nakamasid si Doña Bathala. Sa kanyang tabi ay si Kawayan de Guia. Walang luha sa mga mata ng matanda, ngunit ang kanyang labi ay may bahagyang ngiti, isang ngiting bibihirang masilayan. Isang ngiti ng sukdulang pagmamalaki. Nang bumaba si Sinag sa entablado, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Lumapit sa kanya ang kanyang ina. Ipinagmamalaki kita, anak, bulong ni Doña Bathala, isang simpleng pangungusap na katumbas ng 1,000 papuri. Ito ang tunay na Monteclaro. Samantala, sa isang maingay at masikip na karinderya sa gilid ng isang kalsada sa Maynila, isang lalaki ang nakayukong kumakain ng kanin na may sabaw ng batsoy. Payat ang kanyang katawan, magulo ang buhok, at gulanit ang kanyang damit. Siya si Habagat Arellano. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila pagod na sa pagtingin sa mundong bumigo sa kanya. Ngunit bigla, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa maliit at lumang telebisyon na nakasabit sa pader ng karinderya. Isang pangarap na ang nakaraan ay hindi dapat kinakalimutan. Itinaas ni Habagat ang kanyang paningin at doon, sa screen, nakita niya siya. Nakita niya si Sinag. Pero hindi ito ang Sinag na iniwan niya. Ang babae sa TV ay maningning, makapangyarihan, at napapaligiran ng mga taong humahanga sa kanya. Ang babae sa TV ay isang estranghera, isang diyosa mula sa ibang mundo. Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang kanyang kutsara. Kumalansing ito sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ang babaeng minsan niyang sinayang, ang babaeng muntik nang mamatay dahil sa kanyang kapabayaan, ay nabuhay muli. At siya naman ang dahan-dahang namamatay. Ang natitirang lakas sa katawan ni Habagat ay ginamit niya para sa isang huling desperadong paglalakbay. Isinanla niya ang natitirang gamit na may halaga, isang lumang relos na pamana ng kanyang ama, para lamang makabili ng tiket sa bus papuntang Iloilo. Wala na siyang trabaho, wala na siyang tahanan, wala na siyang dangal. Ang tanging natitira sa kanya ay isang manipis na hibla ng pag-asa, ang awa ni Sinag. Matapos ang halos isang araw na biyahe, narating niya ang tarangkahan ng Hacienda Banaag. Ang laki at ganda nito ay lalong nagpaliit sa kanyang pagkatao. Dati siya ang may-ari ng isang mansyon. Ngayon, ni hindi siya makatingin ng diretso sa mga gwardyang nakabantay sa gate. Anong kailangan nila, sir? Tanong ng isang gwardya. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pagdududa. Gusto kong makausap si Ginang Sinagtala Monteclaro, sabi ni Habagat. Ang boses ay halos hindi marinig. May appointment po ba kayo? Wala. Pero sabihin ninyo, ako si Habagat Arellano. Asawa, dati niyang asawa. Nagkatinginan ang mga gwardya. Nagradyo ang isa sa loob. Pagkaraan ng ilang minuto, ang utos na bumalik ay malinaw. Hindi raw po siya tumatanggap ng bisita. Pakiusap. Sigaw ni Habagat.
Ang desperasyon ay kumakain sa anumang natitirang hiya. Kailangan ko siyang makausap, kahit saglit lang. Hindi na siya pinansin ng mga gwardya. Tinalikuran na siya. Hindi alam ni Habagat ang gagawin. Umupo siya sa gilid ng kalsada sa ilalim ng init ng araw. Naghintay siya. Lumipas ang tanghali. Lumipas ang hapon. At doon, sa labas ng tarangkahan ng paraisong minsan, ay naging kanya, doon siya nanatili na parang isang pulubi. Nang papalubog na ang araw, isang itim at makintab na sasakyan ang lumabas mula sa hasyenda. Huminto ito sa tapat niya. Bumukas ang bintana sa backseat at bumungad sa kanya ang mukha ni Doña Batala. Walang nagbago sa itsura ng matanda. Malamig pa rin. Puno pa rin ng awtoridad. Anong ginagawa mo rito, Habagat? Tanong nito, walang bakas ng gulat. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Tumayo si Habagat. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Lumapit siya sa sasakyan at doon, sa harap ng babaeng minsan niyang sinukuan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya kailanman. Lumuhod siya sa maalikabok na kalsada. Pipatawarin niyo po ako, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Alam kong nagkamali ako. Alam kong isa akong hangal. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Kahit kaunti lang, para makapagsimula ulit. Tinitigan lamang siya ni Doña Batala mula sa bintana ng sasakyan. Walang galit, walang awa. Tanging isang tahimik na pagmamasid. Nang araw na iwan mo ang anak ko, panimula ng matanda, binigyan kita ng babala. Sinabi kong huwag ka nang babalik. Ang karma, Habagat, ay hindi nangangailangan ng tulong ko para parusahan ka. Ikaw mismo ang gumawa niyan sa sarili mo. Pagkatapos noon, sumenyas siya sa driver na umandar na. Dahan-dahang umusad ang sasakyan, handa nang iwan si Habagat sa alikabok. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalayo, biglang bumukas ang pinto ng hasyenda at lumabas si Sinag. Nakatayo siya roon, suot ang isang simpleng puting bestida, ang buhok ay hinahangin. Tinitingnan niya si Habagat na nakaluhod sa lupa. Nang makita siya ni Habagat, isang panibagong pag-asa ang sumibol. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palapit sa kanya. Ang mga kamay ay nakaunat, handang hawakan siya, handang yakapin ang kanyang tagapagligtas. Sinag, pakiusap. Ang mga kamay ni Habagat ay nakaunat. Isang pulgada na lang ang layo mula sa braso ni Sinag. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, humakbang paatras si Sinag. Isang maliit na hakbang, ngunit sapat na para magtayo ng isang pader na hindi na kayang gibain. Ang pag-asang kumislap sa mga mata ni Habagat ay unti-unting namatay. Sinag, ulit niya. Ang kanyang boses ay isang desperadong bulong. Tulungan mo ako. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Sinag. At sa unang pagkakataon, nakita ni Habagat ang mga mata nito ng malapitan. Wala na roon ang dating pagmamahal. Wala na ang sakit. Wala na ang galit. Ang tanging naroon ay isang kalmadong distansya. Isang kapayapaan na hindi siya kasama. Bumangon ka, Habagat. Mahinahong sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay hindi naguutos, ngunit may bigat na nagpatayo kay Habagat mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang pagpapatuloy ni Sinag ay hindi isang bagay na hinihingi. Ibinibigay ito para sa sariling kapayapaan at matagal na kitang pinatawad. Isang munting ngiti ang gumuhit sa labi ni Habagat. Kung gayon, kung pinapatawad mo na ako, pinatawad kita, putol ni Sinag. Pero hindi ibig sabihin noon ay may babalikan ka pa. Ang pagpapatawad ay para sa akin, hindi para sa iyo. Para makalaya ako sa sakit na idinulot mo. Tumingin si Sinag sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Ang babaeng minahal mo, ang asawa mong si Sinag na naghihintay sa iyo sa gitna ng unos. Namatay na siya noong gabing iniwan mo siya. Sabi niya, ang kanyang tingin ay bumalik kay Habagat. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay isang estranghera at wala siyang anumang utang sa iyo. Bawat salita ay tumagos kay Habagat.
Ito na ang katotohanan. Ito na ang wakas. Walang sigawan, walang sumbatan. Tanging isang tahimik at pinal na paghihiwalay. Tumango si Habagat. Isang mabagal at masakit na pagtango ng pagkatalo. Wala na siyang masabi. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa buhay na minsan ay naging kanya at palapit sa isang kinabukasang siya mismo ang sumira. Pinanood siya ni Sinag hanggang sa maging isa na lamang siyang maliit na anino sa dulo ng kalsada. Hindi siya umiyak, hindi siya ngumiti. Nang mawala na sa paningin si Habagat, huminga siya ng malalim. Isang malinis at magaan na paghinga ng kalayaan. Tumingala siya sa kalangitan, sa mga huling sinag ng araw. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala. Ito na ngayon ay isang pundasyon. Ang kanyang dignidad at pagpapahalaga sa sarili na minsan niyang iwinaglit ay muli niyang natagpuan. Ang Hacienda Banaag ay hindi lang isang gusali na kanyang itinayo. Ito ang kanyang bagong buhay at nagsisimula pa lamang ito. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Ang kwento ni Nasinag at Habagat ay isang paalala na sa buhay, lahat ng ating desisyon ay may katumbas na kabayaran. Ang karma ay hindi isang parusa mula sa langit. Ito ay ang natural na resulta ng mga kilos na pinili nating gawin. Ngunit higit sa lahat, ipinapakita nito na ang tunay na lakas ng isang tao, lalo na ng isang babae, ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis, kundi sa kanyang kakayahang bumangon, buuin muli ang sarili at humanap ng sariling liwanag kahit painiwan siya sa gitna ng kadiliman. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Sinagtala. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,